to hand it over sa inyo. Sapagkat ganito po, this is how the President values healthcare. Meron na po tayong zero balance, may yakap, and then this. Ito lang po ang administrasyon sa tingin ko, as far as my memory remembers, ito lang po ang talagang napakabigat ng focus ng Pangulo sa healthcare. Kaya tama po yung sinabi ng Governor, nagtutulungan po ang mga munisipyo. Pag ito hindi available yung nearest munisipyo po, natatawagan po. Ganyan din po sa ibang lugar na nakukuha namin. Dahil democratized po, kumbaga. So nagtutulungan po. And I hope, ituloy po natin yung spirit of bayanihan na yan. Malapit na po, Mr. President, makuha natin yung 100%. No, by this year, we're hopeful. Lahat po mabibigyan. At sabi ko nga, hopefully, may second pa po. We will strive, we will dream of giving to each municipalities. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Kita namin na kulang ang serbisyo na ibinibigay at ang pagpadala nitong mga ganitong klaseng mga vehicles. So immediately that here in the region is that that is one of the areas where hindi na servisan ng mabuti when it comes to these vehicles. Kaya we are making sure na malapit na, ilan na tayo, Mel? Ilan na tayo sa Mindanao in terms of percentage? Sir, mga nearing 70 na national. We already... all right. So the 158 operation transport vehicles will be going to Region 11, 12 at BARM. These are the other areas na nakita namin na kulang ang serbisyo na ibinibigay at ang pagpadala nitong mga ganitong klaseng mga vehicles para makatulong naman sa kanila. Sa dami ng mga sakuna na nangyayari, Bagyo, Lindol pa. Si Gov. Johnny and I were discussing the damage that was caused by the last earthquake. We have the unfortunate estimate from Secretary Sani na because of the last earthquake, Davao and its environs, lahat-lahat nasira na school room is about 650 na school room na kailangan natin ayusin ulit. Mabuti nandito mga LGU. Meron tayong bagong scheme para pabilisin natin ang pagpagawa ng mga school room. Ito ibang programa na naman ito. Dahil pagkadinaan, ang sistema ngayon is that, I'm sure kayo sa Congress nakikita ninyo ito. The system now is that may budget ang DepEd para sa classrooms. Pagpatayo ng classroom, pag-rehabilitate ng classroom. Okay. Ngayon, binago natin, sinabi natin, ang rehabilitation and repair, iiwan na natin sa LGU. So, I think that's okay. But, yung budget ng DepEd, hindi binababayan sa DPWH. Kaya't yung mga clearance, yung mga permitting, sa DPWH ginagawa, masyadong matagal. Napakatagal. Kaya para pabilisin natin, we are changing the system. From now on, lahat ng LGU na may kapasidad, na may kaya, ida-download namin ang pondo sa LGU na. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan. At saka, nakakasiguro ako kasi ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat. Di kayo pwedeng gawin substandard. At pagka ginawa ninyo yun, araw-araw, minumura kayo ng mga constituent ninyo kung di tama ang trabaho ninyo. Kaya't malakas ang loob ko. Sabi ko, hindi, bakit natin aantayin? Bakit pa natin inaantay ang LGU? Basta may kaya. Meron siyempre mga 5th, 6th, kung walang gamit, 4th, 5th, 6th class municipalities, for example, may walang gamit. So yun, kailangan talaga ng assistance. Pero karamihan naman ng LGU ay may kaya na gawing by administration. Makakamura pa. We all know the experience in LGU is that pagka by administration,
ang local executive ang gumawa, ang LGU ang gumawa, it is cheaper than if you go to national. The reason is kasi yung bureaucracy natin, ang gulo-gulo, ang tagal-tagal. Kaya yun ang ating bagong scheme. And that is what we are going to do para pabilisin ang pagpatayo ng classroom, ang pag-rehabilitate ng classroom. At alam naman natin, meron naman yung standard design. Hindi naman kailangan inventuhin ulit o design uli yan. May standard design yan, may standard costing. Bahala na ang ating mga LGU. And I'm hoping that this will accelerate the construction of school buildings dahil malayo pa tayo doon sa pangangailangan. Tapos darating pa yung lindol. Ito pa, nasisira pa yung mga classroom natin. And so this is I guess nangyari kasi ito kasi lumaki ako sa LGU eh. Kaya talagang matagal ko nang sinasabi yan. Congressman pa ako, senator pa ako. Sinasabi ko na hindi nyo kinakausap ang mga LGU. Maraming kakayahan ng LGU. May kailangan tulungan, talagang kailangan tulungan. Pero pagka you consult with the LGUs, ang sasabi, pagka kinausap namin yung mga mayor at saka governor, puro reklamo lang ang naririnig namin. Sabi ko, kasi tinitigil nyo yung usapan doon. Pagkatapos nila magreklamo, magsasabi din sila kung ano yung dapat maging solusyon. Kaya't makinig kayo na mabuti. And that's what we are doing now. And this is a closer coordination between the national government and the LGUs. This is part of that new principle, that new concept that we are adopting. And then the new scheme that we have to accelerate the building of schoolrooms, school buildings in and around the Philippines so that we will achieve at least partways ang naging kulang sa ating mga schoolroom, sa ating mga school building. At continuing support. Mamaya nga pupuntahan kami, meron kaming nagbibigay na kami ng Starlink, nagbibigay na kami ng computer, nagbibigay na kami ng whiteboard. Lahat ito para sa mga eskwelahan. Dahil isa pa yun, I have promised myself that the remainder of my term, we will concentrate. We'll concentrate on very many things. But the first and top priority is going to be in education. Because hindi tayo makapag-compete sa ating mga karatig bansa. Hindi na bale sa buong mundo, pero kahit na yung ating mga Asian countries, hindi tayo makapag-compete kung hindi maayos ang training ng ating mga kabataan. Maraming kasama yan, pagka-education, pati feeding, kasama na rin dyan. That's why we have gone all the way. Meron tayong programa ngayon na the first 1,000 days of a child's life. It's from conception, the 1,000 days. Hindi mo magagamit, hindi mo mararamdaman yung yaman mo, yung sikat mo, kung pagka dahil inaalala mo yung kalagayan mo. And so that is why, at the very basic, if you do not have a healthy population, you cannot have a happy population. And that is what we need to do. We have to bring the healthcare down to the people. And that is why we change the system na hindi na ang LGU ang magdadala nitong mga sasakyan na ito ay kung hindi ang PCSO na. That's why they nag-rent kayo ng Roro. Nagkumuha sila ng Roro para madala itong lahat na ito dahil hindi lamang itong 71, yun ang nakikita natin dito. Meron pa sa Kidapawan, 100 pa, 158 na ipapamigay sa Kidapawan. So sinakay lahat ito para dito. Kaya malapit na tayong dito sa, I think ang ang inuna natin, one of the priorities that we did was here, down south. Dahil ito yung area na talagang matagal nang hindi maservisan na mabuti. Kaya doon tinitignan namin saan yung mga kulang na kulang. We saw immediately that here in the region is that this
that is one of the areas where hindi na servisan ng mabuti when it comes to these vehicles.